namin pinag-usapan yun eh. Ang aming pinirmahang paksa ay patutunayan ko si Kristo ay tunay na Diyos at sana ang trabaho niya lang tutulan ang pagiging tunay na Diyos ni Kristo. Ay ang ginawa ng aking maginoong kausap, pumunta sa ang Diyos, ang Ama. Tutol ba kami doon? Hindi. Pumunta sa bilang ng Diyos na iisa ang tunay na Diyos. Tutol ba kami na iisa ang tunay na Diyos? Hindi. Kaya, wala siyang nagiba sa aking pinatunayan. Ang tawag po doon, alam po ito ni Kadyo Ventilasyon, argumentum non sequitur. Okay? Parang pinalalabas niya lagi. Pinipresume niya na, na hindi yon ang aming paniniwala. So lahat pinipresume niya, parang sinasabi niya, hindi namin pinaniniwalaan na ang Diyos ay Ama o ang Ama ay Diyos. Okay? Dapat, tutulan niya ang aking pinatutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Ang totoo, ang ginawa niya, kinontra niya lang yung mga talata ko patungkol sa pagiging manlilikha ni Kristo. Pero hindi niya natutulan yung mga talatang ginamit ko patungkol sa sinabi na si Kristo ay manlilikha. Quiet, please. Pinipresume niya lagi. Policy of presumption yon. Okay? Policy. Kaya pumasok ang aking kausap puro sa policy. Okay? Puro presumption. Kaya ito, mga kaibigan, uulitin ko. Ang aming paksa dito ay patungkol kay Kristo. Hindi patungkol sa Ama, hindi rin patungkol sa kung ilan ang bilang ng Diyos, kundi patungkol sa kung si Kristo nga ba'y tunay o hindi tunay na Diyos. Okay, tingnan niyo po. Ito pong Bibliyang ito ay Bibliyang paboritong-paborito na gamitin ng ating mga mangangaral na Iglesia ni Kristo. George Lamsa. Titingnan natin kung si Lamsa ay tutol na si Kristo ay Diyos. Total, paborito niyong gamitin ito. Kini-question niyo mga binanggit ko kaninang paraphrase Bible. Pag kami ang gumamit, may tutol kayo. Pag kayo ang gumamit, wala kayong tutol. Pag kami ang gumamit ng mga paraphrase Bible, tinututulan nyo at kini-question nyo ang otoridad ng salin na yan. Pero pag kayo, hindi nyo naman pinapaliwanag kahit sa programa kung ito'y paraphrase o hindi. Okay. Tingnan natin ang sinasabi ni Lamsa patungkol sa ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Kristo kung siya ay tunay nga bang Diyos o peke. Okay? Kung titingnan natin, dito po sa Juan 1:1. Tingnan niyo po. The Word was in the beginning. And that very Word was with God. And God was that Word. Tingnan niyo po. Pati pala itong paborito niyong salin, kumakampi patungkol sa temang ito sa amin. Ngayon, ang sabi ni Kadyo Ventilasyon kanina, may tinatago ako. Yung tungkol sa Hebreo 1:8 na meron yung isa pang salin. Actually, Kadyo hindi lang dalawa ang posibleng salin nun, kundi 3 Alam kong alam mo yan. Ha? Alam kong alam mo yan. Dala ko yung Greek Grammar Beyond Basic na ginagamit nyo rin sa inyong programa. Ano ang sabi ni Lamsa patungkol sa bagay na ito? Paborito niyo pong salin nito. But of the Son, He said, patungkol daw sa anak ay kanya siya,
Thy throne, O God! Pero nyo, pati paborito nyo salin, hindi God is thy throne ang ginamit. Kundi, thy throne, O God! Kadyo, alam ko pong, alam nyo na sa Greek ito'y vocative. Vocative. Thy throne, O God. So wala po akong itinatago. Porque ba hindi ko binanggit, ibig sabihin, itinatago ko na? Ha? At saka kung sasabihin nyo, yun lang binasa mo kasi pabor. Kayo rin naman po, ganun ang ginagawa nyo Pag kami ang gumagawa, na binabasa namin yung mga saling pabor sa amin, parang masama ang loob nyo. Dapat patas lang. Ha? Dapat patas lang. Okay. Alam niyo po, ulitin ko, kaya ko na itanong itong hen kanina, kasi yung pagka-translate niya dito sa neuter na supposed to be hen, transliteration na nga lang po ay n. Alam niyo po ba sa Greek pag itong n, sa halip na ito'y 1, kung talagang yung n, eto naman sana, wala po kasi kaming kasing high-tech ng kanyang presentation Pero mas maganda sana kung nakikita ito Okay? Ito po ang pagkasabi kasi ginamit niya One Lord, Skorios. One faith, Mea Pestes. In Baptisma. Alam niyo kung ita-translate ito talaga sa word for word na pagkasalin dahil mukhang ayaw niya po ng paraphrase. Magiging ganito po ito. One Lord, one faith, in baptism. Hindi one. Eto po, kanya po ito. At, tingnan niyo po, sa pronunciation total, ginamit niya, sabi dito, hen, not the masculine haze. Ginagamit niya po si Carson. Si Carson. Alam niyo po ba, parang lumalabas dito, na si Carson ay kampi sa doktrina na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Pero may dala kaming libro ni Carson Kampi sa amin. Kampi sa amin. Pakilabas nga yung libro na yan, The Fallacy of Exegetical Fallacy na libro po mismo ni Carson. Nandito, kampi pala si Carson sa amin pagdating sa bagay na yan. Ito po, Exegetical Fallacies. D.A. Carson. Kampi po sa amin. Babasahin namin kung bakit naging kampi sa amin, ha? Tingnan nyo po. Para makita natin. Yan nyo po. Nasay dito. Kasi nakita ko po yung article ni Kadyo Ay dito. Some of these are poised to surface when we consider the Arian efforts to link John 10:30. Ito po yung article niya about John 10:30. I and the Father are one, NIV, and John 17:20-23. Alam niyo, yun po ang ginawa talaga ni Kadyo Pinaglink ang John 10:30 sa John 17:21 and 23. And sabi ni Carson, exegetical fallacy yun. Salamat po dito sa inyong article. Malaki pong naitulong nito sa akin. And regarding dun sa kini-question yung mga translation, alam ko pong alam nyo na pagdating sa translation ng Bible, merong tinatawag na word for word translation at merong tinatawag na dynamic or thought for thought translation. Kaya, pag gumamit ka ng paraphrase Bible, hindi ibig sabihin, hindi na totoo. Dahil ang paraphrase version ay kinukuha hindi yung word for word na nakita sa mga Greek manuscript o Hebrew manuscript, kundi yung essence, yung mensahe ng talata. Eto po.
Tingnan niyo po ha. Si gusto ni Kadyo word for word eh.